Isa pong magandang araw sa inyong lahat. What's up? Ayan po, purihin ang Panginoon sa buhay natin. Salamat sa Diyos ngayong umaga dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa buhay natin. At pinupuri ko po ang Panginoon sa umagang ito. Alam niyo po kung bakit? Almost 8 years na po akong may breast cancer. No chemo, no biopsy, no operation, no radiation, no Western medicine. Yan. Purihin po ang Panginoon. Bakit nga po ba? Kasi hindi po talaga ako nagpa-opera. Kahit sinasabi po ng aking doktora na ASAP operation, nung nakita niya po ang result ng aking mammogram from Medical City, siya pa po yung unang naluha. Medyo naluha din po ako ng konti kasi naluluha siya, pero hindi po ako naluluha dahil po sa aking cancer. Yung bang natawa ako kasi andun yung concern niya masyado sa akin bilang isang doktora na magaling, matalino. Talaga dito po sa Laguna, ang buhay ng doktora niya, napakarami pong pasyente. Pero purihin po ang Panginoon. Sorry naman, doktora, hindi ko po sinunod ang inyong advice sa akin na magpa-opera. Kahit kinausap pa ni doktora ang aking family, kahit mayroon pang sasagot ng aking operation, kahit pa si doktora, sinasabi niya na meron silang grupo ng mga doktor na wala nang bayad ang doktor dahil ang doktora na pinakamagaling, isa sa pinakamagaling dito sa Laguna ay kaklase po ng surgeon na pamangkin ng aking mister. Kaya nga po ganun po siya ka-concern sa amin. Para niya po kaming tita talaga. So yun mga kaibigan, sa madaling kwento, hindi po ako nagpa-opera kasi nung nakita ni doktora yung aking mammogram, yung result, ang advice niya agad, ASAP operation. So doon pa lang sa ASAP operation, hindi na kailangan magpa-biopsy para malaman ko kung anong stage ng aking breast cancer. Pero yun nga po talaga, sinuway ko po ang advice ni doktora. Talagang sabi ko, sorry, talagang hindi na ako bumalik sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa po kami nagkikita. Ayan, 2018, September 24, 2018 pa yata ang huli naming kita. Ngayon, 2025 na, tuwing may mga kapitbahay ako na pumupunta sa kanya, kinukumusta ako ni doktora. Thank you, doktora, sa concern, sa pagmamahal. Parang tawag niya po sa akin, tita talaga napakabait po yan ng doktora na yan. Ayoko pong banggitin ang pangalan niya kasi hindi po humingi sa kanya ng pahintulot na banggitin ang kanyang pangalan. Pero kung mapanood niya po itong video ko, siguro matutuwa din si doktora kasi andito pa si Tita Rayleigh, buhay na buhay. At yun mga kaibigan, ang akin pong ginawa ay nanalangin sa Diyos. Lord, meron po akong breast cancer. At kung pinahintulutan mo man ang sakit nito sa buhay ko, salamat. Kasi makikita ko kung paano gagalaw ang iyong kapangyarihan sa buhay ko. Baka maging patotoo rin ako, maging good testimony rin ako sa mga dumadaan sa breast cancer. At ngayon nga pong umaga naisip ko, tika nga muna, kailangan ko mag-video at magpakita. At hindi ko po ikinakahiya, mga kaibigan, aking breast cancer. Lahat ng mga tao na aking nakakadaupang palad na mayroong mga sakit karamdaman, sinasabi ko, uy, ano lang yan, ubo lang yun sa'yo, ang aking nga, breast cancer, ha? Parang napapaganon. Kasi minsan, yung mga sakit na meron tayo, nagiging nagiging dahilan din para magpalakas sa mga may sakit, So, yun, no operation, no radiation, no biopsy. Ang ginawa ko po ay uminom po ako ng dahon ng malunggay, number 1. Dahon ng guyabano, nilaga ko po yan. Hindi ko po ininom yung dahon ha mga kaibigan. Inilaga ko po yan, yung mga sabaw nila ininom ko. Dahon ng avocado, dahon ng sampalok-sampalukan, dahon ng makaya, dahon ng serpentina, dahon ng bayabas, ayan, dahon ng chichirika, yung sambre sa atin sa Sibuyan Island, yung may pink na bulaklak. Lahat po yan ininom ko. Mayroon pa akong Bluternate. Binigyan po ako ng aking isang follower from Palawan. Pinadalhan niya talaga ako ng buto para makapagtanim ng Bluternate. Ininom ko po lahat yan. Uminom po ako ng 24 bottles ng guyabano wine ni Dr. Atoy. Yan. Nakikita naman po natin siya sa social media. Uminom po ako ng mga malunggay coffee. Lahat po ng mga product po na Dr. Atoy, ininom ko po yan. Pero po rin ang Panginoon. Nakatulong din naman siguro sa akin. Kaya lang ang pinagpatuloy ko po talaga ay dahon ng malunggay. Yan po talaga. Dahon ng guyabano, dahon ng malunggay. At kapag medyo gusto kong luminis-linis yung aking atay, yung kidney, umiinom po ako ng
nilagang dahon ng sambong. Yan po, napakaganda po yan. Alam niyo mga kaibigan, may mga pain. Sa simula, nalalagas ang aking buhok. Sa simula, at meron pong pain, meron pong mga dugo-dugo, ganyan. Alam niyo po, kami lang ni Bunso talaga dito sa bayan. Nung sinabi po ni doktora sa akin na ASAP operation, ako lang po mag-isa dito sa bayan. Umakyat po ako doon sa bubong sa aking garden. At ako po ay nagipag-usap, nakatingala po ako sa langit. Lord, meron po akong breast cancer, tulungan mo ako. Ako muna, Lord, kuhanin ang buhay ko. Kailangan pa ako ng aking pamilya. Si Bunso at that time, parang elementary o high school pa lang. So, si Bunso ngayon ay second year college na. At kami lang ni Bunso, every time na emergency ako, hindi marunong mag-drive ng aming van dati. Si Bunso ang kumakatok sa kapitbahay, tito, tita, si mama emergency, kailangan dalhin sa hospital. So, ganyan po ang buhay namin ni Bunso dito. 6 years na kami ni Bunso magkasama dito. Kaya, alam niyo mga kaibigan, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi survive. Kumbaga, bawat araw, alam niyo po sa ngayon, ang breast cancer nandyan lang, nakikita ako siya, pero tulog siya. Bakit? Kasi ganun po kabuti ang ating Diyos. Hindi po niya hayaan na maging taliwas yung ating pananampalataya sa Kanya. Pag sinabi natin na ang Panginoon ang ating dakilang manggagamot, paggagalingin talaga tayo ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang Diyos ang bahala sa atin sa lahat, talagang ang Diyos po ang mamamahala sa lahat. At yan po ang nais kong sabihin na huwag po tayong matakot. Breast cancer lang yan. Ang Diyos po ang may kapangyarihan na pakigilin sa pamagitan ng Kanyang salita ay malulusaw yung mga cancer na yan. Kasi ako, pinag-aralan ko po lahat. May mga doktor na nagsasabi sa akin, mga tapat na doktor na huwag kang magpa-opera kasi buko lang yung tatanggalin. Pero yung pinaka-puno ng cancer, hindi yan matatanggal. So once na tinanggal ang bukol, manganak ulit ng bukol yan at mapupuno ng bukol ang yung katawan. So, ano din po, wisdom din. Kahapon may kausap po ako from Canada. Sabi niya, 19 years old siya, ay nagkaroon siya ng bukol, pinatanggal niya. Pero ngayon ay meron uling bukol. So yun nga po sinasabi. At paliwanag na ibang mga doktor na hanggat andun ang puno, mamumunga at mamumunga yan. So ang kailangan talagang tanggalin yung puno at wala pong ibang makakatanggal dyan, kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang cancer, ugat-ugat yan. Kumbaga marami yan eh. So kapag namunga, tanggalin yon. So, yung bunga na yon, parang ano na eh, sala-sala na, kumbaga. Pero alam niyo po, sa pamagitan po ng pananampalataya ako sa Panginoon, Diyos na po ang bahala. Pag sinabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Pero kung dumating man sa punto ng panahon na kuhanin ako ng Panginoon, di tapos na, wala na. O di ba, praise the Lord. Tagumpay na tayo, nakarating na tayo sa finish line at makakauwi na tayo sa Panginoon. Pero habang ngayon na ako ay may hininga pa, may buhay pa, gustong-gusto ko pa pong magamit ng Panginoon ang buhay ko kahit ako po ay hindi na worker sa panahong ito. Pero sa bawat araw, nagbibigay ang Diyos ng mensahe sa buhay ko. Nais ko pa rin gamitin ako ng Panginoon sa pananalangin, sa aking pag-iisa, ang aking mga panalangin sa lahat ng mga may sakit karamdaman, lalo na may mga kanser, panalangin para sa kaligtasan ng bawat pamilya, ano po, at yung salita ng Diyos na ibinibigay ng Panginoon sa buhay ko sa bawat araw. Yun din naman po ang nais kong ihayag sa inyo mga kaibigan ko. Kaya mga kaibigan, magpatuloy lang po tayo na sa Diyos po ang awa, nasa atin po bilang mga tao ang gawa. Ako po ay patuloy na umiinom, ayan, kauubos lang ng isang mug na malunggay tea. Patuloy pa akong umiinom yan. Kasi yung faith ko nandoon na ang mga dahon-dahon na yan ay pinatubo ng Panginoon para po sa atin bilang mga tao at gagamitin natin yan. Nung araw naman, walang mga doktor, walang chemotherapy, wala pong mga sakit na cancer, di po ba? O kaya man, may mga sakit man sila pero wala pong mga proseso na gaya po na nangyayari ngayon. Iwasan din po natin ang pagkain ng hindi ganda, hindi tama sa ating kalusugan para po malayo po tayo. Walang bisyo, walang kung ano pa man. Basta manalig lang po tayo sa Panginoon, magpakatino po tayo at ang salita po ng Diyos ang ating magiging gabay sa bawat araw. At yan po, purihin po ang Panginoon at ito pong aking patutuo ay pinapasilyuhan ko po ito ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at patuloy ko pong inaali sa Diyos sa oras na ito ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kaluwalhatian na parang sa Kanya lamang. Ayoko pong kumuha kahit konti dahil ang Diyos po ang may tangan ng buhay. Sa Kanya po nagmumula lahat ng himala at mga dakilang bagay na ating nararanasan sa buhay. Ano po? So yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos sa araw na ito. Sa lahat po ng mga sakit karamdaman, adya, laban lang. Ilaban po natin to sa pananampalataya. Wala pong ibang mga dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoong Hesus lamang.
Sa mga latay ni Jesus, lahat ng may sakit karamdaman, pinagaling niya na ng lubusan. Amen.